morning, guys! So, I am going to work. Pero papunta ako sa part-time na work ko ngayon. Today is Sunday and I thought of doing another My Day vlog. And I am taking you with me. I am going to show you what I will do ng buong araw kasi buong araw din yung aking duty. So, I will be doing double shift. Morning and evening shift. And Sunday ngayon, kaya double pay. So, at the end of this video, I am going to share with you then magkano nga ba ang kikitain kapag ka Sunday, kapag ka mag-double shift. So, yes, abangan nyo yan. I will share it with you mamaya. And yeah, ayan, medyo madilim pa. 7:15 pa lang and kaka-change sa winter time. So, 1 hour backwards. And 1 hour din more sa aking tulog. So, ayun, papunta akong parking. Medyo napalayo yung pinag-iwanan ko ng sasakyan kasi puno kagabi dun sa may malapit sa apartment namin. Kaya, ayun, medyo maglalakad lang ng kaunti. Papunta ng parking. And so, yeah. Coffee. Very cute yung aking tumbler. Shoutout to Justin. Siya yung nagbigay nito. So, etong part-time ko pala guys, ito yung sa corona swab testing. And ngayong morning, iba yung aking testing point, testing center. Tapos, mamayang hapon naman, lilipat ako sa another na testing point. Pero same company siya. I've noticed na kumonti na yung mga nagpapaswab test ngayon kasi nag-iba na din yung requirements bago ka magpa-swab test dahil madami ng mga na-vaccinate, madami nang nakakuha ng corona vaccine, hindi na masyadong nire-require sa kanila na ang swab testing, unlike before na kapag konting symptoms lang, swab test agad. Ganon din kapag ka na-altis tunot, ano bang tawag? Hala, hindi ko maalala. Wait lang. O, basta, kapag ka na-altis tunot ka sa nag-positive na tao, tatawagan ka din and i-check, i-assess kung kailangan mo pa magpa-swab test or hindi. Like for me, just, ano ba yun? Some days ago, na-altis 2 ako sa nag-positive na ka-work ko. Tinawagan ako and in-assess nila. And since dalawa naman na yung vaccination ko and wala akong any symptom, hindi nila ni-require na mag-quarantine ako or magpa-test ako. Andito na ako sa ano siya, parking building yung testing point. Ayan yun. Ano siya, parang box lang na nilagay sa gitna ng parking, ayan. Basta yan, ano ba tawag dyan? Parking building. Kasi itong buong building, parking siya. Tapos, meron din kaming break room, pero nasa baba, magkahiwalay. Hindi naman lahat ng testing center na tong company na to, ganyan ka medyo, sorry for the term, medyo ganyan ka pangit. Pero, mamayang hapon, maganda yung testing center na pag-workan ko. And ipapakita ko din yun sa inyo mamaya. So, pupunta muna ako sa baba, kukuhanin yung susi. And tingnan ko kung dumating na din yung kasama ko. So, dalawa lang kami dito. So, dalawa lang kami ng buong morning shift. Ako as a nurse, tapos yung kasama ko as a secretary. So, yeah. Noon naman, kahit andyan sa parang nakatago yung testing center, wala namang problema kasi madami pa rin mga clients talaga yung nagpapaswab. Pero ngayon nga, as I've mentioned earlier na hindi na masyadong strict yung requirements for swab testing. Kaya kumunti na lang din talaga. And tingin namin soon yung testing center na yun na nasa taas
aalisin na talaga, totally. So, ito yung aming break room. In Finnish, taukohuan. Andito yung mga pang pagkain, ref, microwave oven, mga tubig, pang-init ng tubig, ganyan. And ano lang din talaga siya, parang container lang din, gawa-gawa lang din. Hindi siya yung talagang, hindi siya yung talagang office. So, ayun, mag-iinit lang muna ako ng water. So, ayan, kailangan kong dalhin yung iniinit kong water. Tapos minsan nagdadala din ako ng ganito dun sa may taas para hindi na pabalik-balik. Actually, okay naman itong company na to kasi free yung food, tapos free coffee, tea, ganyan. Free yung mga drinks doon, mga soft drinks, mga ganyan. Pero, may bagong memo na starting November 1, hindi na free yung pagkain kasi dahil kay tax, tataksan na din daw yun. Tataksan na din daw yung food na pinaprovide ng company sa kanyang mga employees for free. Taxable siya. So parang hindi na din free. Kasi tataksan, tapos mababawasan yung sahod namin kapag dito kami kakain. Pero yeah. Malay toy man herätyskello vähän aikaisin, ettei mun sekoittanut kello. Moi, sitä voisi istua niin mä tunnen. Englanti. Musta et mun antavat järkä koko parkkihan. So, meron kaming choices ng lunch na pwedeng kainin. And yung kinuha ko pasta. Parang ham chorizo pasta. Kasi yung iba, mukhang hindi masarap. Mukhang ito lang yung makakain ko talaga. So, meron kaming lunch break na nasa 30 minutes. Tapos yung kasama ko, sabi niya gusto niya ng coffee. Eh ako din, gusto ko ng coffee kasi ang lamig, hindi sapat yung heater namin dun sa may place, sa may testing center. Kaya, ayun, since malapit lang naman yung may malapit lang na R-kiosk. So yun, bumili ako ng coffee para sa aming dalawa. And now,
Babalik na ako dun sa sa my workplace. So there, finally, ay, hindi pala akin to. Kumukuha ng kape ng kape. Ay, nahulog pa. So yeah, finally, nakabalik ako. And coffee time. Medyo malamig dito kasi tago talaga siya. Hindi man yung building hindi sobrang tago, pero itong testing point parang tago tapos nasa dark and cold place. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung para sa aking evening shift. Mas maganda yung place. Tapos sa tabi ng mall, sa may mismong city center. And from here, 10 minutes drive. So malapit-lapit lang. And, yeah. Dalawa lang kasi yung ginagamit namin na heater na maliliit. Yung isa, kinuha ko dun sa labas. Para if ever andun ako ng mas matagal, meron akong sariling heater. Tapos, yung kasama ko, andito sa loob. Yung kasama ko, andito sa loob. Ito yung heater niya. Ayan, ganyan kaliit yung mga heater namin. Merong medyo mas malaki na mga heater, pero sira naman. Dalawa pa man din yun, so nonsense. Tapos meron yung as in malaki na ginagamit usually kapag ka-winter, pero dito siya sa labas. Kasi kapag i-on namin siya dito sa loob, baka sunugin niya itong maliit na konti. Anong konti? Container? So, next client would be in mga 15 minutes. So, no rush pa muna. So, ayun guys, tapos na ang isang shift. Tapos ang morning shift, I've started 7:45 AM. Tapos it will end ng 13:15. And dun naman sa next one, from 2 PM until 9:15 PM naman ako dun. So yeah, meron akong mga 45 minutes na break and rest before yung evening shift mag-start. Pero yeah, hindi ko alam kung saan ako tatambay. Pero tatambay na lang siguro ako dun sa may city center para malapit na lang din dun sa next na testing center kung saan ako mag-evening shift.